Pumasok ang babae sa sarili niyang tindahan ng mamahaling mga damit, pero nagkunwari siyang walang pera at nagdamit mahirap. Ngunit labis na pamamahiya ang kanyang natanggap. At nang malaman nga ng kanyang mga empleyado na siya ang kanilang boss, ay napaluhod na lamang sila sa hiya at nagmakaawa ng pagpapatawad. Ang babaeng si Adrienne ay nasa 45 taong gulang na. Isa siyang may tuturing na matagumpay na businesswoman. Siya kasi ang pangunahing investor ng napakaraming mga clothing, accessories, cosmetics at mamahaling mga handbags na kumpanya. Talaga namang masasabi na nasa tugatog na siya ng kanyang karera sa buhay. Mayaman at makapangyarihan. Talaga namang nabubuhay ang babaeng ito sa napakarangyang mga bagay sa buhay. Ngunit hindi katulad ng mga entrepreneurs na katulad niya at kasing yaman niya. Ang babaeng ito na si Adrienne ay talaga namang mapagkumbaba at mabuting tao. Nagmula kasi siya sa isang pamilya na nakatira sa probinsya, na kung saan sa pamamagitan ng kanyang pagsusumikap at dedikasyon ay nagawa niyang mapalago ang kanyang buhay at makabuo ng sarili niyang empire. Alam niya kung paano pahalagaan at tratuhin ng tama ang kanyang mga empleyado at maging mga kakilala. At kapalit naman nito ay talaga namang minamahal siya ng lahat ng mga taong nakakakilala sa kanya. Isang umaga nga, nagising si Adrienne at iniisip niya ang kanyang gagawing meeting sa umaga ngayon. Dahil malapit na naman siyang makakuha ng isang partnership mula sa isang mamahaling shoe store franchise. At ang pangalan ng franchise na ito ay Sky Shoes. Sa katunayan niyan ay matagal niya na talagang gustong mabili ang brand na ito. Kaya naman, ang tanging gusto niya lamang ay maging maayos at planchado ang kanilang pag-uusap. Katulad nga ng kanyang inaasahan, ang naging meeting nila ng mamahaling shoe brand ay talaga namang naging matagumpay. Ang makapangyarihang babae na ito ay nagbayad ng umaabot sa $68 million para sa 94% ng franchise ng luxury brand na ito. O kung sa pera natin yan ay nagkakahalaga na ng mahigit sa 3 bilyong piso. At matapos nga ang nagawa nilang negosasyon ay sobrang nasiyahan ang babaeng si Adrienne. Umuwi siya sa kanilang bahay at nag-celebrate kasama ang kanyang pamilya. At binuksan niya ang kanyang mamahalin na 1961 Dom Perignon, Charles and Diana Champagne. Pagkatapos ay umupo siya sa kanyang armchair habang tinitignan ng mamahalin niyang penthouse. Sobrang proud siya sa kanyang sarili dahil sa kanyang tagumpay sa buhay at ngayon ay may panibago na naman siyang biyayang natanggap. Maya-maya pa ay napagdesisyonan niya nang tawagan ang isa sa mga tindahan ng Sky Shoes na binili niya. Ang tindahan na ito ay makikita sa isang mall sa syudad. Naghintay siya ng napakahabang oras at nang sa wakas ay may sumagot na nga sa tawag niya ay sobra siyang nasorpresa sa sinabi nito. Masyado pa kaming busy ngayon. Tatawag na lang kami mamaya. Yun ang sinabi ng tauhan sa kabilang linya. Pagkatapos ay agad nitong binaba ang tawag. Hindi maintindihan ni Adrienne ang attitude ng empleyadong ito sa kanya kaya naman ay tumawag siyang muli. At sa pagkakataong ito ay muli na naman siyang nasorpresa sa kung ano ang binungad sa kanya. Ano? Di ba sinabi ko na sa iyong masyado pa kaming busy ngayon? Saad ng babae. Ito ay ang manager na si Lucy. Isang mapagmataas na tao at aroganteng babae na iniisip niya na mas magaling siya sa kahit na sino. At pagkatapos nga ay pinagalitan ni Lucy ang mayamang babae na si Adrienne. Hindi mo ba ako kilala? Ako yung manager ng store na to. At pag sinabi kong busy kami, busy kami. Saad pa nito. Doon ay unti-unti na ngang na-bad trip si Adrienne. Bakit ganyan ka magsalita? Pupunta ako dyan bukas na bukas din. At gusto ko makatanggap ng mas maayos na pagtrato sa inyo. Saad ni Adrienne sa kausap niya. Ha? Bakit? Sino ka ba? Tanong pa ni Lucy. Ako lang naman ang nagmamay-ari ng brand ng sapatos na binibenta mo. Na pinagmamayabang mong manager ka. Nang dahil sa sinabing ito ng babaeng si Adrienne, ay mabilis na nanghingi ng pasensya sa kanya si Lucy. Napahiya ito at pinangako na gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya upang maisaayos ang lahat. Sabi niya pa na maingat siyang maghihintay sa pagdating ng kanyang bagong boss. Pagkatapos ay binaba niya na ang tawag. Mabilis namang sinabi ng manager na si Lucy sa lahat ng kanyang mga empleyado sa establishmentong iyon na tratuhin ng tama at maayos ang lahat ng mga customers na bibisita sa kanilang store kinabukasan.
Nang sa gayon ay maimpress sa kanya ang kanyang bagong boss at hindi niya na nga magawa ang parehang pagkakamaling nagawa niya kanina lamang. Sa sumunod nga na araw, nagising ang babaeng si Adrian ng alas 6 ng umaga. As usual, ganito ang lagi niyang gising. Pagkatapos ay ginawa niya na nga ang kanyang morning skincare routine. Nag-meditate, nag-yoga at pagkatapos ay kumain na rin siya ng kanyang breakfast. Habang nakaupo siya sa rooftop ng kanilang bahay, habang tinitignan ang napakagandang view ng dagat. Nang matapos niya na ang pang-araw-araw niyang routine sa umaga, ay naghanda na nga siya para sa pagbisita niya sa mall, kung saan naroroon ang kanyang mamahaling shoe store. Ang mayamang businesswoman na ito ay talaga namang napakaganda. Nakasuot kasi siya ng isang pink na linen jumpsuit at puting blazer na nakadagdag pa sa kanyang mamahaling itsura. Meron din siyang talaga namang nakakahangang mga buhok. Bukod pa doon ay ang kanyang mamahaling pabango na nangangamoy bulaklak siya kahit saan man siya magpunta. Kahit nga ang lahat ng mga tao sa kanyang mamahaling gusali ay talaga namang kinamamanghaan ang good vibes na naidudulot niya sa lahat. Maya-maya pa ay dumiretso na nga ang mayamang babae sa kanyang sasakyan at nagmaneho papunta sa kanyang mall na destinasyon. Nung mga araw na iyon ay napakalakas ng ulan at napakatindi rin ng traffic. Ang buong kalsada ay napupuno rin ng mga butas. Kaya naman hindi niya namamalayan na na-flat na pala ang kanyang gulo habang sinusubukan niya na iwasan ang sasakyan na kanyang nakasalubong. At dito ay nahulog nga ang isa niyang gulong sa isa sa mga butas sa kalsada na nagdulot para ito ay mabutas at ma-flat. Mabilis naman na gumilid ang babae sa kalsada at pagkatapos ay sumuong siya sa ulan para makalabas sa sasakyan. Nagkataon kasi na ang tatay ni Adrian ay isang may tuturing na first class mechanic at tinuruan nito ang kanyang mga anak ng lahat ng mga basics na dapat nilang malaman tungkol sa sasakyan. Kaya naman hindi na nga rin natatakot ang babae na marumihan ang kanyang kamay. Mabilis ngang napalitan ni Adrian ang kanyang na-flat na gulong gamit ang kanyang spare tire nang siya lamang mag-isa. Pero dahil wala ring tumigil para bigyan siya ng tulong, ay talaga namang kinakailangan niyang gawin lamang ito nang hindi umaasa sa iba. Nang matapos na nga siya sa pagpapalit ng na-flat niyang gulong, ay sobrang basang-basa na siya at puro putik na rin ang kanyang mamahaling kasuotan. Pero mas lumala pa ang sitwasyon. Nang pabalik na kasi siya sa kanyang sasakyan, ay aksidente pa siyang nadulas na nagdulot para masira ang isa sa kanyang mga high heels. Doon ay napagtanto ng businesswoman na hindi na nga siya pwedeng makapunta pa sa mall, lalo na't ganito ang kanyang itsura. Pero ayaw niya na rin namang bumalik sa kanilang bahay para lamang magpalit ng suot dahil malapit na rin naman siya sa kanyang destinasyon. At sa kanyang sorpresa nga, nang nagpatuloy siya sa pagmamaneho sa saksagsagan ng malakas na ulan, ay nakakita siya ng isang ukayan na kung saan ay napagdesisyonan niya na dito muna bumili ng bago at tuyong mga damit. Ang ukayan na napuntahan niya ay isang thrift shop ng babaeng nagngangalang si Mrs. Tanya. Isa siyang mapagkumbabang tao at ang shop na ito ay nasa kanyang garahe lamang. Meron itong ilang mga piraso ng damit na nakalagay sa mga hanger na halos masisira na. Ang mga damit na binibenta niya ay napakasimple lamang, na ang iba pa nga ay punit-punit pa. At nang makita nga ng matandang si Ginang Tanya na may nagparking sa harap ng kanyang garahean, ay doon nakita niya rin na bumaba ang babaeng si Adrian. Basang-basa ang kasuotan nito at napakarumi. Kaya naman mabilis siyang tumakbo, kumuha ng tuwalya at nagtimpla ng kape para mainitan ng babae. Sobrang nasaya naman si Adrian sa pagtrato ni Ginang Tanya sa kanya. Naku po, maraming salamat sa kape at dito sa tuwalya. Bale po, naparito po kasi ako para makabili po ng mga damit na pwede pong magkasya sa akin. Buong kababaang loob na pagtatanong ng businesswoman. At laking gulat nga niya nang pinakita ni Tanya ang kanyang pinakamagagandang mga damit na binibenta mula sa kanyang ukayan. Ito po yung pinakamaayos na damit kong naririto. Pasensya na po kayo. Mahinhin na saad ng matandang si Tanya. Pero para naman kay Adrian ay wala na siyang pakialam pa kung ano ang itsura ng mga damit na ito. Gusto niya lamang makasuot ng kahit na anong tuyong damit. Kaya naman di nga kalaunan ay bumili ang mayamang babae ng ilang mga damit na binibenta ni Ginang Tanya. At dahil nga sa kabutihan ng matanda ay binigyan pa siya nito ng payong. At sinama niya na rin ang isa sa mga sandals ng kanyang anak para kahit papaano ay maging komportable ang mayamang si Adrian
sa kung saan man ito pupunta. Napansin naman ng businesswoman na medyo malapit nang masira ang sandals na binigay sa kanya ng matanda. Ngunit sapat naman na ito para sa kanya at komportable na nga siyang nakapaglakad pabalik ng kanyang sasakyan. Sobrang saya ni Adrian sa pinakitang kabutihan ng matanda sa kanya. At nang nakapagpatayo na nga siya at nakapalit na ng mas malinis na damit, ay binigyan niya pa ng tip ang matandang si Tanya na nagkakahalaga ng 10,000 piso. Pero buong pagkumbaba na tinanggihan ito ng matanda. Pasensya na po kayo pero para po sa presyo ng mga damit na binibenta ko. Ngunit sinabi naman ni Adrian sa matanda na ang kanyang kabutihan at pagtulong sa kanya ay walang sapat na halagang maitutumbas. Bago pa nga tuluyang makaalis ang businesswoman, ay nginitian niya muna ang matanda at sinabi ang makakatagang, lahat po ng kabutihang ginagawa niyo sa kapwa niyo ay siguradong magagantimpalaan. Namangha naman si Ginang Tanya sa sinabing ito ng businesswoman. Maya-maya pa ay tuluyan na ngang nakaalis ang babae at nagmaneho papunta sa mall. At nang makarating na nga siya doon, ay doon niya unang napansin na ang mga tao sa loob ng establishmento ay tila ba tinitignan siya ng kakaiba. Hindi na nakapagtataka dahil itinuturing ito bilang high class na establishmento, habang ang suot-suot lamang ng businesswoman ni si Adrian ay isa lamang simpleng kasuotan. Ang kanyang mga damit ay talaga namang hindi tumutugma sa yaman ng lugar. Gawa lamang kasi ito sa simpleng mga tela na meron pa ngang halos butas-butas sa ibang parte. Nakasuot din siya ng isang normal na sandals na halos masisira na. At ang kanyang buhok ay basa pa rin at napakagulo. Wala na nga rin siyang suot na makeup. At ngayon ay amoy ulan at dumi na lamang siya. Hindi katulad kanina na tila ba isa siyang rosas na pinanggagalingan ng pinakamababangong amoy sa mundo. Samantala, sa mamahaling at luxury shoe store ay buong kabalisahan namang naghihintay si Lucy para sa pagdating ng kanyang boss. Paikot-ikot siya at tinatawag ang kanyang mga empleyado at patuloy na pinapaalala sa mga ito na tratuhin ng mas maayos ang mga darating na customers. Para sa kanya ay kailangan napaka-perpekto ng araw na ito. Isa nga sa mga empleyado sa loob ng store na iyon ay si Pamela at Jennifer, na talaga namang mas malala pang ugali kaysa sa kanilang manager na si Lucy. Sobra kasing mapait ang kanilang pag-uugali at talaga namang hindi kaaya-aya, na kung saan ay lagi nilang inaasar at pinagtatawanan ang bagong empleyado na si Sophia, na isa namang mabuti at mapagkumbaba na dalagang babae. Sa wakas ay tuluyan na ngang nakarating si Adrian sa kanyang shoe store at doon ay sobrang saya niya nang makita kung gaano ito kaganda at kadetalyado. Sa loob ng store ay napupuno ng makikinang na mga chandelier at amber lamps. Kaya naman kumikinang na tila ba ginto ang kanyang buong tindahan at mas lalo lamang itong naging mas mukhang komportable. Ang lahat ng mga sapatos doon ay maingat na naka-organize sa mga estante na napapalibutan ng mga salamin. Talaga namang lahat ng mga bagay sa tindahan na ito ay sobrang gaganda at sopistikado. Tumayo lamang si Adrian sa labas ng kanyang tindahan ng ilang mga sandali habang tinitignan at pinagmamasdan ang napakagandang store na kanyang binili. Sobrang proud siya sa kanyang naging karir at kung paanong pinagsikapan niya ang lahat ng mga bagay para ma-afford niya na makabili ng ganitong kagagandang mga luxury brand. Pero maya-maya pa, ang pagkamanghang nararamdaman niya habang nakatingin siya sa kanyang bagong bili na luxury store ay bigla na lamang naudlot nang may isa sa mga empleyadong lumapit sa kanya. Hoy, ikaw! Anong ginagawa mo? Yung tindahan na to para lang sa mga high class na customer. Umalis ka nga dito. Nakakadiring nila lang. Pangahamak ng empleyadong si Pamela. Tama yun. Hoy, ikaw pangit. Hindi ka nararapat sa ganito kagagandang mga lugar, naiintindihan mo? Tignan mo nga itsura mo. Ano man tinitignan mo dito? Please lang, umalis ka na. May hinihintay kaming importanteng tao. At hindi ikaw yun. Dagdag pa ni Jennifer. Habang tinitignan ng babaeng si Adrian na puno ng pangahamak. Laking gulat ng businesswoman sa ginawa sa kanya. Halos maparilisa siya sa kanyang kinatatayuan. Ang dalawang mga empleyado kasi na ito na kahit pa alam nila na noong araw na iyon ay dapat tratuhin nila ng tama at buong paggalang ang mga customer dahil inaasahan ng kanilang manager ang pagdating ng kanilang boss, ay naisip nila na
Maaaring hindi naman nila dapat yun gawin sa babaeng si Adrian dahil sa nakadidiring itsura nito na talaga namang hindi nababagay sa kanilang store. Kaya naman patuloy nila itong hinamak. At lalo pa nga silang nagalit dahil kahit ilang beses na nila itong pinaalis ay hindi pa rin ito gumagalaw. Hindi mo ba ako naiintindihan? Ang baho-baho mo, umalis ka nga dito. Ilang beses ko nang sinabi sa'yo na umalis ka. Hindi para sa'yo ang lugar na ito. Actually, sino ba nagpapasok sa'yo sa mall na to? Ha? Wala talagang makakwenta yung security guard dito. Mayabang pang saad ni Pamela na halatang naiirita na. Ganon, hindi ka talaga aalis ha? Well, ako na lang ang mag-aalis sa'yo. Sigaw pa ni Jennifer. Mabilis niyang hinawakan sa baraso si Adrian at pinwersang paalisin ito mula sa kanilang tindahan. Pero sa pagkakataong ito ay nagsimula ng magsalita ang babae. Bitawan mo nga ako. Sino ka ba sa tingin mo? Hindi ako aalis. Saad nito sa dalawa. Dito ay mas lalo lamang nagalit si Jennifer at unti-unting humalakhak ng malakas. Kasama niyang natawa ang kaibigan niyang si Pamela. Tignan mo tong sinasabi ng tangang to. Hindi daw siya aalis. Saad ni Jennifer kay Pamela. Tumawa naman si Pamela at tinulungan ng kanyang kaibigan na paalisin si Adrian. Ngunit nang makita na nga ng isa pang empleyado na si Sophia ang pangmamaltratong ginagawa ng kanyang mga katrabaho, ay sinigawan niya ang mga ito at pinahinto. At pagkatapos ay mabilis siyang tumakbo para tulungan ng milyonaryo. Hindi niya siya pwedeng tratuhin ng ganito. Isa siyang tao at deserve niya ng respeto. Saad nito sa dalawa. Isang tao na walang pera, ibig mong sabihin. Pagsingit naman ni Pamela sa pagsasalita ni Sophia. Hindi na mahalaga yun. Kailangan siyang tratuhin ng maayos. Katulad ng kung paano niyo tinatrato yung ibang mayayamang mga taong pumupunta dito. Sagot naman ni Sophia. At pagkatapos ay tinignan niya ang babae. Sabay nagsalita. Pasensya na po kayo ma'am pero welcome po kayo dito madam. Sumama po kayo sa akin. Ipapakita ko po yung kabuuan ng store namin. Wika niya habang marahan na inaalalayan ang kamay ni Adrian. At katulad nga ng kanyang sinabi ay ginabayan niya papunta sa loob ng store si Adrian. Habang ang businesswoman naman si Adrian ay nararamdaman kung gaanong mapagkumbaba, mabait at mabuting tao si Sophia. Habang si Jennifer at Pamela naman ay naiwan sa labas ng store at galit na galit sa ginawa ni Sophia. Ano po bang klase ng sapatos ang hinahanap niyo? May hinhin na tanong ni Sophia sa businesswoman. Habang si Adrian naman na medyo naguguluhan pa rin sa mga nangyari ay napagdesisyonan na lamang na sumabay lamang sa agos. At magkunwaring isa nga siyang mahirap na babae para makita kung ano nga bang magiging resulta nito at paano ang magiging takbo ng sitwasyon. Gusto niya ring i-evaluate ang serbisyong binibigay ng kanyang store. Iha, naghahanap kasi ako ng isang Estelito Hill. Saad ng businesswoman. Perpekto! Meron po kaming magandang model dito. Ito pa isang Valentino style. Kare-release lang po nito. At sa tingin ko po, you will love it. Saad ni Sophia habang may hinhin ng umingiti sa babae. Ngunit nang kukuhanin na sana ng dalaga ang sapatos at tatanungin si Adrian kung gusto niya ba itong sukatin, ay doon na nga biglang dumating si Pamela at Jennifer sa opisina ng manager nila. At doon ay gumawa sila ng eksena. Mrs. Lucy, merong napakabahong babae na pumasok sa store natin. At yung bobo na si Sophia, binigay yung Valentino para suotin niya. Tinutulungan niya pa yung kadiring babae na yun na magsuot ng sandal sa napakarumi niyang paa. Saad ng dalawang babae na nagsusumbong kay Lucy. At doon ay mabilis namang lumabas si Lucy mula sa kanyang opisina. Galit na galit ito at mabilis na sinigawan si Sophia. Ginawa niya ito sa harap pa mismo ng businesswoman. Sophia, ang ginagawa mo? Bungad nito sa kanyang empleyado. Iniisip kasi ng manager na si Lucy na ang ginagawa ng kanyang empleyado ay magpapamukha lamang na mababa ang value ng kanilang brand at hindi karapat-dapat ang kadiring babae ni si Adrian na magsuot ng ganito kamamahal na mga sapatos. Nababaliw ka na ba, Sophia? Marurumihan niya lang yung mga sapatos na binibenta natin. Tapos ano? Wala nang gustong bumili dyan. Ma-afford mo ba na bayaran yan pag nasira niya yan? Saad ni Lucy habang sumisigaw at nagpatuloy pa siya. Siguro wala nga idea kung magkano talaga yung sandals na yan, no?
Yung Valentino na pinapasuot mo sa kadiring babae na yan ay nagkakahalaga higit pa sa buhay mo at ng buong pamilya mo. Kaya ngayon din, sinasabi ko sa'yo, paalisin mo na yung babae na yan sa loob ng store ko. Ngayon na! Habang ang kawawang babae naman na si Sophia ay tumayo at sinubukan niya pang depensahan ang businesswoman sa pamamagitan ng pangangatwiran. Pero boss, di ba sinabi niyo po na kailangan nating tratuin lahat ng mga customers po natin ng patas? Deserve niya rin naman po ng respeto mula sa atin. Pagdedepensa pa nito. Pero hindi siya customer. Bobo. Tingnan mo nga siya. Sa tingin mo ba makaka-afford siya ng kahit na anong pwedeng mabili dito? Kahit nga siguro ballpen hindi mabibili niyan eh. Paano pa kaya itong mga mamahaling mga sandals na binibenta natin? Sagot naman ng nanggagalay eating manager. Dito ay sumingit na rin si Pamela. Oo nga, bobo. Kahit yung napakababa mong sahod ay hindi makakabili ng kahit na ano dito. Sa tingin mo ba, yung kadiring babae na yan makaka-afford at may pera? Pagkatapos ay hindi na nga mapigil pa ni Lucy ang kanyang pagkairita. Mabilis niyang nilapitan ng businesswoman. Hinawakan ito sa braso at inangat. Sabay sabing, tara sumama ka sa akin. Alalayan na kita papunta sa exit. Kasi, di mo siguro na pagtatanto na hindi ka karapat dapat dito. Pero bago natin yung pagpatuloy ang ating istorya, ano ang gagawin mo kung ikaw ang nasa sitwasyon ng businesswoman na si Adrian? Susunod ka ba sa kanya o sasabihin mo na ang totoo mong katauhan? Balik tayo sa istorya. Sa mga pagkakataong ito ay nagsimula ng manlaban ang businesswoman na si Adrian at sinasabi niya na hindi siya aalis. Ngunit ang dalawa pang mga empleyado na si Pamela at Jennifer ay mabilis na tumakbo at lumapit sa dalawa para tulungan ang kanilang manager. Balak na nilang gawin ang lahat ng kanilang makakaya para lamang mapaalis ito. Ngunit hindi pumayag at sumuko si Sophia. Patuloy niya pa ring tinutulungan ng babae at sinusubukan niya na patigilan ang kanyang mga trabaho. Sigurado naman po ako ma'am na hindi pa ganito mag-isip yung may-ari ng store natin. Pag nakarating na po siya dito, tanungin niyo po siya at malalaman niyo. Sasabihin niya po sa inyo na kailangan nating tratuin ang lahat ng mga customer dito ng patas. Pagdepensa pa rin ni Sophia. Tanga ka talaga no? Pag nakarating na dito yung may-ari ng store, hindi ka na nagtatrabaho dito. Boklugs, tanggal ka na. Malamig na wika ni Lucy. At saka sa tingin mo ba, yung successful businesswoman na yun ay gustong makakita ng ganitong basura sa loob ng kanyang store? Ngayon, pati ikaw, umalis ka na nga rin. Ikaw at itong kadiring babae na to. Nang dahil nga sa sinabi ni Lucy ay napalood na lamang si Sophia at nagsimula itong umiyak. Nagmamakaawa siya sa kanyang manager na wag siyang tanggalin. Kailangan niya kasi talaga ang trabaho ngayon. May sakit ang nanay niya at kinikailangan nito ng napakamahal na gamutan. Ngunit para naman kay Lucy ay wala nang makakapagpabago pa sa kanyang desisyon. Pagkatapos ay nagsimula pa itong tumawa. Wala akong pakialam at sisiguraduhin ko na hindi ka na ulit makakapagtrabaho pa sa luxury shoe store na ito. Nang dahil doon ay nagsimula ng maging desperado si Sophia at sa mga pagkakataong ito ay tuluyan na ngang tumayo si Adrian at pumesto sa harapan ng babaeng si Sophia. Binigyan niya ng nanlilisik na mga tingin si Lucy at sinabing, hindi ka magtatanggal ng kahit na sino dito Lucy. Nang dahil sa sinabi niyang ito ay naguluhan ng babae. Ha? Paano mo alam yung pangalan ko? Kung kadiri ka? At sino ka sa tingin mo? Sagot ng manager sa kanya na galit din. Umakbang pasulong si Adrian at pinakilala ang kanyang sarili. Ako lang naman ang may-ari ng store na to. At ako ang boss mo, Adrian. At ngayon, ikaw ang tatanggalin ko sa trabaho. Sabay pakita ng kanyang ID kay Lucy na nagdulot para mamutla at manlaki ang mata nito. Hindi siya makapaniwala. Habang ang dalawa namang mga bruha na si Pamela at Jennifer ay halos mahulog ang mga panga sa sahig. Ang isa sa kanila na sobrang gulat ay nagtanong, pero paano to naging posible? Ni hindi ko mapagtatanto na ikaw yan dahil sa suot mong damit. Saad ng manager. Sinasabi ko sa iyo Lucy, talaga namang nakakaloko kapag sa panlabas ka lang ng itsura nakatingin. Sagot naman ng milyonaryo. Ngayon pakiusap. Lumabas na kayo sa store ko. Sa mga pagkakataon nito ay nagsimula ng mautal-utal ang manager at nang hingi ng pasensya sa kanyang boss.
Napalahod siya habang nagmamakaawa para sa kanyang trabaho. Pero boss, pakiusap po. Nagtatrabaho na po ako dito ng ilang mga taon. Hindi niyo po ako pwedeng tanggalin. Ako po yung pinakamagaling na manager na pwede niyong mahanap. Pero dahil sa galit ni Adrian at sa pagtratong natanggap niya, ay tinitigan niya ng malalim ang mata ng manager at nagsalita. Sinisigurado ko sa'yo na hindi ka na makakapagtrabaho pa sa kahit na anong luxury shoe store ko. Naintindihan mo? Doon ay bumagsak na nga ng tuluyan si Lucy sa sahig. Wala na siyang magagawa. Tila ba'y wala nang makakatulong sa kanyang sitwasyon. Maya-maya pa ay lumapit naman si Adrian sa dalawang mga bruha, kay Pamela at Jennifer, at tinanggal din sila sa trabaho. Ngayon, kunin niyo na yung mga gamit niyo at umalis na kayo. Kayo yung pinaka-kadiri at kasuklam-suklam ng mga tao na nakilala ko. At hindi ko na kayo gustong makita ulit dito, naintindihan niyo? At maging sila, katulad ng manager na si Lucy ay nagmakaawa rin habang umiiyak. Pero para kay Adrian ay buo na ang kanyang desisyon. Kaya naman, ang tatlong masasamang mga empleyado doon ay umalis na nga ng tuluyan sa shop habang napapahiya. Maya-maya pa, si Sophia naman ang kanyang kinausap na hanggang ngayon ay hindi pa rin makapaniwala sa mga nangyayari. Pakiusap, tumayo ka dyan. Huwag kang lumod sa sahig. Saad ni Adrian sa dalaga habang sinusubukan nito na kausapin. At ikaw, Iha, okay ka lang ba? Sobrang proud ako sa iyo sa kung paano mo ako tinrato at inalagaan sa store na to. Kahit na ano pang itsura ko. Hindi pa rin naman makapaniwala ang dalaga na ang may-ari pala mismo ng luxury shoes ang kanyang kinakausap. Nahihiya siya at lagi lamang nakayuko at nakatingin sa sahig. At doon ay napansin niya rin ang sandals na suot-suot ng businesswoman na si Adrian. Kaya naman hindi niya na mapigilan pang tumawa at awkward na nagsalita. Nakakatawa po no? Kasi po yung sandals na suot-suot niyo, kamukhang-kamukha po yung sandals na luma ko sa bahay. Ganyan na ganyan po yung sandals ko. Halos masira ko na kasasuot. May hinhin na wika ni Sophia. Ito ba? Nakuha ko to sa Ukayan. Malapit dito, bago ako dumiretso dito. Napakabait nga ng matandang babaeng nagbigay sa akin ito kasi nasira ko yung heels ko at di ako makapaglakad ng maayos. Pagpapaliwanag naman ng businesswoman. Mrs. Tina Shrift Store po ba? Siya po yung nanay ko. Tanong ni Sophia. Nasa mga pagkakataon nito ay tila ba nakalimutan niya na ang pagkahiyang nararamdaman niya sa kanyang boss at bigla siyang nakaramdam ng excitement. Sobrang saya naman ni Adrian sa coincidence na nangyari at dito ay kinuwento niya ang lahat ng mga nangyari noong araw na iyon bago siya tuluyang makarating sa mall. At doon ay naalala niya rin ang sinabi ni Sophia na ang kanyang nanay ay may sakit at ang dalaga lamang ang nagbabayad para sa lahat ng gamutan nito. Tignan mo nga naman ang buhay. Ito palang sandals na suot ko. Sa'yo pala to. At katulad ng mama mo, napakabuti mo ring tao. Tila ba, hindi na lang to coincidence Tadhana talaga siguro to. Napaiyak naman ang dalaga at naging emosyonal at buong galak na pinasalamatan ng kanyang boss. Sinabi rin ng businesswoman si Adrian na magmula sa araw na iyon ay gagawin niyang panibagong sales manager ang babaeng si Sophia at tataas na rin ang sahod nito nang sa gayon ay mabigyan niya na ng desenteng buhay ang kanyang nanay. Halos hindi naman makagalaw si Sophia sa kanyang kinatatayuan at mas lalo lamang umiyak ng malakas dahil hindi na nga mapagsidlan ang kasiyahang nararamdaman niya. Kinikailangan ng dalagang si Sophia na mag-undergo sa mga training at siya na rin ang magiging responsable nga sa pag-hire ng ibang mga empleyado sa kanilang store. Sophia, gusto ko ng mga taong katulad mo dito sa Sky Shoes. Matapat, mabuting tao na nakikita ang lahat ng mga customers natin ng patas. At higit sa lahat, tinatrato ng tama ang lahat. At gusto ko rin palang tulungan ang maliit na negosyo ng nanay mong si Ginang Tinya na naging napakabuti rin sa akin. Saad ni Adrian habang nakangiti sa babae. At tulad ng sinabi niya ay nag-donate nga siya ng malaking halaga ng pera sa Ukayan ni Ginang Tanya. Na kung saan ang dating shop nito na nasa Garian lamang ay ngayon ay may mas malaki na nga siyang tindahan na pwede niyang rentahan at paglagyan ng kanyang mga binibentang damit.
lahat ay naging masaya. At tulad sa kanyang nakagawian ay nagpatuloy lamang si Adrian sa kanyang karera sa pagbibisnes na mayroong mabuting puso na kung saan ay nagpapakalat siya ng kasiyahan para sa lahat. Kaya kung nagustuhan mo ang istorya natin ngayon, ay huwag mo namang kalimutang mag-iwan ng like. Pindutin mo na rin ang subscribe button para makagawa pa tayo ng ganitong mga kagagandang istorya sa mga susunod na araw.